Hindi pa man nakakatapak sa court para sa kanyang opisyal na debut, agad na napag-usapan si Trae Young matapos siyang ma-eject sa laban ng Washington Wizards kontra Houston Rockets. Isang hindi inaasahang simula sa kanyang bagong kabanata sa Washington. Nagsimula ang insidente sa third quarter nang biglang itulak ni Tari Eason si Jamir Watkins habang inaakit ng Rockets ang bola. Dahil dito nagkaroon ng maliit na gulo sa gitna ng court bago agad na pag-iwalay ng mga players at coaches ang magkabilang panig. Habang umuhupa ang tensyon, lumabas siyang mula sa bench at dumiretso sa baseline upang magreklamo sa referee. Dahil pumasok siya sa playing court, otomatiko siyang tatawagan ng referee ng ejection. Si Eason ay binigyan ng 2 technical fouls at na-eject din. Habang tig-isang technical foul naman ang nakuha ni na Sharif Cooper at Jamir Watkins dahil sa kanilang reaksyon. Si Young ay hindi pa nakakalaro mula noong December 27 dahil sa knee at quadricep injury. 10 laro pa lang ang kanyang nalalaro ngayong season kung saan nag-a-average siya ng 19 points at 9 assists per game. Nakuha siya ng Wizards noong January mula sa Atlanta Hawks kapalit ni na CJ McCollum at Corey Kispert at inaasahang magde-debut sa Webes laban sa Utah Jazz. Sa game, nanguna si Alperen Sengun na may 32 points at 12 rebounds, habang nagdagdag si Kevin Durant ng 30 points upang tulungan ng Rockets na umangat sa 38-22 record. Dinomina ng Houston Rockets ang rebounding battle, 59-27 at halos 50% ang kanilang shooting mula sa field. Sa panig naman ng Washington Wizards, nanguna si Bilal Coulibaly na may 23 points habang may 21 points naman off the bench si Sharif Cooper. Sa kabila ng 19 of 35 shooting nila mula sa 3-point area, bumagsak ang Wizards sa 16-44 record at nakuha ang kanilang ikalimang sunod na pagkatalo. Kaya kahit wala pang opisyal na minuto sa court, suot ang Wizards uniform, may marka na agad si Trae Young sa Washington, isang ejection bago pa man ang kanyang inaabangang debut. Samantala, bumalik na si Giannis at agad nagtala ng 19 points at 11 rebounds. Pero hindi yun sapat para maligtas ang Milwaukee Bucks sa tambak na 108-81 na pagkatalo laban sa Boston Celtics. Matapos ang ilang buwang pagliban dahil sa calf injury, mukhang bumalik na ang explosiveness ni Giannis. Gayon pa man, kontrolado ng Celtics ang laro halos simula hanggang dulo. Lahat ng kanilang starters ay umabot sa double figures, habang si Peyton Pritchard ang nanguna off the bench na may 25 points at 5 tres. Ito ang ikatlong sunod na panalo ng Boston na ngayon ay 41-20 na sa standing. Samantala, bumagsak sa 26-34 ang Bucks at nasa labas ng play-in picture sa Eastern Conference. Kahit nananatili si Giannis sa Milwaukee matapos ang trade deadline, wala pa rin kasiguraduhan ang kanyang long-term future sa kuponan. Dagdag pa rito, hindi na siya eligible para sa major NBA awards tulad ng MVP o NBA dahil 30 games lang ang kanyang nalaro, kulang sa 65 game requirement ng liga. Sa kabila ng injury concerns at trade speculation, malinaw na gusto pa rin lumaro ni Giannis. Ayon kay head coach Doc Rivers, sinubukan pa nga niyang ilabas ang kanyang superstar sa isang laro kontra Nuggets, pero ipinilit ni Giannis na manatili sa game. Sa ngayon, malinaw ang isang bagay, hindi sapat ang pagbabalik ni Giannis lang. Kung gusto ng Bucks makabalik sa winning track, kailangan ng buong koponan na mag-level up bago tuluyang maubos ang kanilang playoff hopes.